Oo, napapangat. Zero pa zero. Nakikita sa comment, may naka-comment. Bigay ka naman. Wala pa naman, zero pa naman. May nag- Hello, good evening po sa lahat. Ay maya-maya po tayo po ay mag-start na para po sa ating live stream, sa ating gawain po para ngayong gabi po. Ayan, so hintay-hintay po tayo mga konting minuto. Ayan, so tayo po ay magsisimula na. Pwede na po kayong mag-tag, mag-mention ng inyong mga kaibigan, family, friends. Ayan, so para po sila din po ay makapakinig ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Pwede din po kayong mag-share, mag-react, like, yan, kung kayo po ay nanonood na sa oras na to. Ayan, God bless po sa bawat isa. Hindi mo natin nakita. May viewers natin. Ilatan mo natin. Exactly 7:10 po tayo po ay magsisimula na. Yan, kaya ano na po kayo? Mention na po kayo ng inyong mga kaibigan, mga pamilya.
And pwede na po kayong mag-share dahil magsisimula na po tayo exactly 7:10 p.m. Ito po pala ay day 45 for our Speak live streaming. Ayan. So, nood po kayo. Ayan, so good evening po sa ating 8 viewers. Ano po? Ayan, kung may mga kaibigan po tayo, ating mga kapamilya, ayan, pwede na po natin silang itag para tayo po ay makapagsimula na sa ating live stream sa gabing ito. Ayan. So be excited po sa mga matutunghayan natin at mga mapapakinggang salita ng Panginoon. Yan, so dahil 7:10 na po, tayo na po ay mag-start. At bago po yan, nais ko muna po kayong batiin, mapagpalang gabi sa bawat isa, Nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Ayan, so bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na buhay at makapangyarihan po sa lahat, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, tinataas sa mga oras po na ito. Lord, kami po ay samahan mo sa gawain na ito. Kami po ay pangunahan mo. Itago mo lamang po kami, Panginoon, sa iyong likuran upang ikaw, Lord, ang makita, ikaw po ang maitaas, at ikaw po ang magsalita sa amin, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, sa mga lahat na makakapagpakinig, Panginoon, ng iyong salita, sila po ay samahan mo, sila po ay patuloy mo, Lord, na turuan. Bigyan mo sila, Panginoon, ng desire sa kanilang mga puso na anuman, Lord, yung kanilang mapapakinggan sa oras na ito po ay bukas nilang tatanggapin sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay. And Lord, salyuhan mo po ng iyong banal na dugo, Panginoon, ang gawain na ito para sa iyo, O Diyos. Salamat, Ama, sa kapayapaan, sa kagalakan, at sa pagkakaisa, Panginoon, ng iyong mga lingkod sa oras na ito. Bless this gawain, Panginoon, dahil kung hindi mo po kami sasamahan sa gawain na ito, Panginoon, ay wala po itong kabuluhan, wala itong saysay, Panginoon. Kaya Lord, nais din namin, Panginoon, na maranasan, maramdaman, Panginoon, ang iyong presensya sa mga oras na ito. Kumilos ka, Panginoon, sa buhay at puso ng bawat isa. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, so tayo po ay tuloy-tuloy na. Kami po muna ay magpapasalamat, testimony. Ayan, so ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Jesus. Ayan, sa gawain po na ito, it's a privilege na kami po ay isa sa makapagturo at makapagbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon. Salamat sa Lord sa kanya pong mga tinuturo. Ito nga pong month of October. Grabe yung mga pagtuturo ng Lord. Grabe yung mga pagre-remind, pag-rebuke, especially
sa atin, sa ating mga buhay, sa ating paglilingkod sa Lord. Salamat sa kanyang salita na patuloy na nagpapaalala talaga sa ating pagsunod, sa ating pananampalataya. And ako din ay nagpapasalamat po sa Panginoon dahil patuloy niya din akong ginagamit, patuloy niya po akong tinuturuan, binibigyan ng karunungan na kung paano pagdating sa mga pagdedesisyon, kung paano po gumawa sa pinapagawa ng Lord, kung paano lakaran kung ano yung pinapagawa po ng Panginoon. And ako din ay nagpapasalamat dahil patuloy yung pagbuhos niya ng pagpapala, ng blessings sa aking buhay, maging po sa family ko. Talagang hindi talaga nagkukulang ang Lord, never siyang nagkukulang at nagpapabaya sa ating mga buhay. Ayan, so yun po yung aking pasasalamat sa ating Panginoon. Ayan, so magandang gabi po sa atin, sa bawat isa na nanonood, at patuloy na nagsusubaybay sa ating live stream. Ayan, so God bless you po sa patuloy na pagjo-join, ayan, so kahit di ko man po kayo kilala, bagamat ang ating Panginoon ay siyang nakakakilala sa atin. Ayan, so ako din po ay nagpapasalamat din sa Panginoon sa pribilehiyo na ito na makapag-share ng salita ng Panginoon. Though madami po I am a student din po and kakagaling lang po namin sa school, but this is a privilege from the Lord na makapag-share sa Panginoon. And ayan, kaway-kaway po sa mga kapwa ko dyan estudyante na patuloy na sumusubaybay. Ayan, so pagpalain po tayo ng Panginoon. At ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang katapatan sa aking buhay, sa patuloy na pag-provide sa akin ng Lord, sa patuloy niyang pag-iingat sa aking pag-aaral, sa pagbibigay niya sa akin ng knowledge and wisdom sa aking pag-aaral. And hindi ako po talaga masasabi ko na ni minsan hindi nagpabaya ang Panginoon sa aking buhay. Kasi sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, nararamdaman ko yung presensya talaga ng pagkilos ng Panginoon. Lalong higit po sa pagdedesisyon ko din sa aking buhay, sa mga sa pag-iisip, ng pagkakaroon, pagbibigay sa akin ng Lord ng wisdom to manage yung ministry and ang aking pag-aaral. And nagpapasalamat po ako sa Lord sa ngayon sa gabing ito. Bagamat this is my first time na makapag-speak, but I know that patuloy kaming gagabayan ng Panginoon. And yun lang po ang aking pinapasalamat. Yan, salamat, Sister Mikay, sa iyong testimony. So ngayon po tayo po ay tuloy-tuloy na. Dako po tayo for our recap. Ayan, last Sunday, nung Sunday, Ayan, so ayan, yung nagrema po sa amin nung tinuro po ni Pastor Carl. Ayan, ito talaga yung nagrema sa akin, yung question talaga ni Pastor, na hanggang saan kaya mong sumunod sa Diyos. No, kasi yung pinag-aaralan natin ngayon is sa Joshua 6, patungkol ito sa pagsunod, pag-obey ng mga Israelita ni Joshua sa instruction, sa utos niya, sa kung ano yung mga gagawin nila to conquer the Jericho. So para makapunta sila sa promised land ng Lord, yung Kanaan. So, ito yung kung i-relate natin to sa ating mga sarili, ito yung naging question sa amin, hanggang saan kaya mong sumunod sa Diyos? Kasi gaya ng mga Israelita, talagang grabe yung pinagdaanan nila, Grabe yung struggle din muna bago nila makuha, bago nila makonquer yung lugar ng Jericho. Talagang kailangan muna nilang lumibot doon sa pader 13 times in total. Talagang hindi lamang yun basta-bastang pag-ikot. So marami pang instruction pinapagawa sa kanila ang Panginoon na dapat nilang specific din na susundin. So sa atin din parang na-remind po ako doon na sa ating paglilingkod na talagang may mga pagdadaanan din talaga. May mga kailangan talagang
um, i-battle. Pero yun nga, nagre-remind ang Lord na yung battle, gaya ng mga Israeli, hindi nila yun battle, kundi battle yun ng Lord. So, gaya din sa buhay natin, yung mga struggles natin, pinagdadaanan, mga um, battles natin, talagang andyan ng Lord. Sinasamahan niya talaga. And that battle is not for hindi sa atin kundi sa Lord talaga yon. Kaya wag talaga tayong mag-worry. Yung worry talaga, yung word talaga na worry, overthink, na talagang kung what if ganito, what if ganyan. So yun talaga yung paalala sa atin ng Panginoon. And yun po yung nagrema talaga sa akin sa nung Sunday. Ayan. So salamat po. Tayo po ay tuloy-tuloy na for dako na po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon at hindi pa rin po tayo lalayo. Tayo pa rin po ay nasa Joshua 6 verse 1 to 20. Ayan. So binibigay ko na po kay Sister Mikay. So, muli po, ayan. So, I hope nakapagtagpo na po tayo ng ating mga kaibigan, ating mga pamilya, at sabay-sabay po tayong makinig sa salita ng Panginoon. Sapagkat kahit kami yung nagsasalita dito, ngunit ang salita pa din ng Panginoon. Ang Panginoon pa din ang siyang nagsasalita nito sa atin at siya yung bibigay sa atin ng mensaheng ito. At para po ito sa bawat isa. Ayan. So, totoo nga po yung sinabi kanina ni Sister Ja, ayan, ni Ate Ja, na hindi basta-basta yung mga pinagdaanan ng mga Israelita. So, kung anin po natin, yung Wall of Jericho na yung Wall of Jericho na yon is hindi lang po siya basta-basta maliit na wall. Hindi lang siya basta-basta yung nakikita lang natin na mga pader, yung ngayon. Yun po ay napakalaki talaga at napakalawak. So kung tayo po sa atin ngayon, kung tayo tatanungin kung anin po sa atin ngayon na kaya ba natin lumakad doon sa wall na yon? Kaya ba natin libutin yung wall na yon para sa pagsunod lamang sa Panginoon. Ayan. So yan na din po yung naging realization ko habang pinag-aaralan ko din po yung story na yon ng mga Israelita na kasama si Joshua. Kung ako po doon talaga, maiisip ko din po talagang nakakapagod kasi talagang physical. Talagang maglalakad ka. So literal po talaga silang naglalakad doon. So kahit po nga po tayo ngayon, 'di ba, maglakad lang tayo sa labas or maglakad-lakad lang tayo, parang nakakapagod na. What more kaya yung mga pinagdaanan ng mga Israelita. So hindi natin talaga siya masasabi na madali. Pero bakit nila nagawa yon? Di ba po ba? Bakit nila nagawa yon? Hindi dahil sa kanilang mga sariling kakayahan, kundi saan po sila sino yung tinignan nila? Sino yung kanino sila nanampalataya? Walang iba kundi sa ating Panginoong si Jesucristo lamang. Kaya napagtagumpayan po nila. Kaya nga sabi ni Ate Ja kanina, yung mga battle po, yung battle ng Israelita, maging yung sa atin ngayon, yung mga battle na pinagdaraanan natin, hindi yan sa atin. Sa Panginoon yan. Kasi, alam naman natin, na ang ating Panginoon ay victorious God. And kapag itiniwala natin yan sa Panginoon, alam din natin na tayo ay tagumpay. Ayan. So, hindi pa rin po tayo lalayo sa ating tema. Ito pong aking i-share ngayon. Basahin po natin about sa Colossus 3 verses 2 to 3 verses 2 to 3 po. Hindi ko na. 3 verses 2 to 3. So ito po yung nakaraang theme ng Tapel, nung anniversary. And, ayan. Basahin ko po. Sabi po dito, kung kayo nga'y muling binuhay, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na at
at ang inyong buhay ay nagtatagong kasama si Kristo Jesus. Pagka si Kristo ng ating buhay ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. Ayan, hanggang play lang. Ayan. Kung makikita po natin doon, yung sinabi doon na set your hearts on things above. Ano pong ibig sabihin nun? Na ilagak natin ang ating ang ating pagtitiwala, ang ating kaisipan sa itaas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Ano po? So, ang sinasabi po dito na sa atin ng Panginoon, ano po? Ano yung word doon na sinabi? Set your hearts on things above. Na ilagak natin ang ating mga pag-iisip sa Panginoon. So, ito po yung minsan na tinanong ko, and bilang testimony na din po, nung kami po ay nagmi-mission doon sa Burias, at napag-anan po kami, yung nautusan? Ayan. Naatasan po kami ng aming pastor na mag-speak sa unahan sa mga kabataan doon. So, ito din po yung minsan ko na din na itinanong sa mga kabataan doon. Ayan. So, ito po yung question. How many hours do we spend our time at home, social medias, school, chores, or works? Ilang oras ba tayo nagbababad sa mga bagay na ito? Ayan. So, parang ginawa ko po doon ay parang nag-survey lang po ako kung ilang oras ba sila, ilang oras ba nila ginugugol yung ang kanilang panahon sa social media, sa paggawa sa bahay, sa kanilang pagpaaralan. Kung kasi makikita natin ngayon, yung mga kabataan ay talagang busy na sa mga bagay-bagay, lalong higit, yung social media talaga, na talagang malaki at malawak yung impluwensya sa ating lahat. Ngunit, ito yung question po doon. How many hours do we spend our time at home, social medias, school, chores, and works? So, may nagsagot po doon isa, sabi niya po, 5 hours daw po siya, 5 hours daw po siyang ginugugol yung oras niya sa cellphone. Mas po natin na 5 hours po siyang ginugugol yung sarili na sa pag-scroll. At ito din po yung isa sa tanong ko sa kanila. How many hours do we spend on reading God's word? Or how many hours do we spend on praying? Yun din po yung tinanong ko sa kanila. At para silang nabigla. Yun din yung ko po doon na bakit tayo mabibigla. Ayan, so para po silang nabigla sa tanong ko. Tapos may sumagot po na minsan daw po parang inaabot lang po siya ng mga ilang minutes, ilang hours, sa pagbabasa ng Biblia at sa pananalangin. So dito po natin makikita, dito po talaga natin makikita yung totoong po yun ng mga kabataan ha. Dito natin makikita na halos sa lahat ng kabataan, or hindi ko naman po talaga ninalahat, pero karamihan sa kabataan ngayon, mas tinutuunan nila ng pansin, yung mga bagay na dito sa mundo. Mas tumutuon na sila sa mga bagay kung saan sila komportable, kung saan sila kung saan yung puso talaga nila, kung saan yung mga gusto ng kanilang mga laman. So, doon ko din po na parang tawag dito. Doon ko din po nalaman na kahit pala sa ating buhay, ito yung question sa atin. Do we set our hearts and minds on things above? Nandito pa ba sa atin, or nakafocus pa ba tayo sa Panginoon? Nandito pa ba sa ating mga isipan ang Panginoon? Kasi kada minuto, madaming tumatakbo sa mga isip ng tao. Ang daming tumatakbo sa ating mga isipan, ang daming tumatakbo sa mga sa isipan natin, mga gagawin natin. Parang gusto kong parang gusto kong gumala, parang gusto kong kumain, parang
Parang gano'n. Pero pagdating sa Panginoon, parang parang atlas lang palagi ang Panginoon. Ano po? Ayan. So dito po, ano, so ito po yung big gap, ano po na sinasabi. Ito yung malaking problema sa atin ngayon. Na we put God at last. Ano po? We gladly spend hours on home chores, school works, and using our phones. But when it comes to time for God, ano po, palaging parang dyan na lang ang Lord sa tabi natin. Para bang, Lord, dyan ka muna, parang nandito muna po ako. Yan, palagi na lang natin nasa-set aside yung talaga bang napakahalaga sa ating buhay. So, naki-question din po dito yung ating pananampalataya. Tama po ba? Ano po, naka-question din dito yung ating pananampalataya sa Lord. Kung alin ba yung mga mas mahalaga? Alin ba yung mas mahalaga sa iyo? Yung Panginoon na patuloy kang binibigyan ng buhay, ng hininga, or yung mga bagay na narito sa lupa, or mga temporary things lang, ano po, na sinasabi. So, ito yung magiging question sa atin. Ano po? Ayan. So, because of worldly influence, take over our hearts and mind, even given na ang kanyang salita. Minsan sa atin, ano po, given na. Totoo nga po yung sinabi ni Ate CJ, ano po, given na ang salita ng Panginoon, given na yung mga sa social media na nakikita natin. Pero, hindi pa rin talaga, nasasatisfy yung gusto ng tao. Talagang nature talaga natin, ano po, na masatisfy yung mga gusto natin kaysa sa makamundong gawain. Kaya ito yung sinasabi dito, ano po, ng ating Panginoon sa Colossus. Ano ibig sabihin? Ano sinasabi po dito? Set your hearts. Kasi alam ng Lord alam ng Lord yung pag-iisip ng tao. Alam ng Lord kung ano yung mga laman ng isipan natin. At suddenly, ano po, mas lamang pa din yung mga makamundong gawain, makamundong mga bagay kaysa sa kaharian niya. Ano po? Ano yung sinabi ng Lord sa Matthew? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Ano po? Palagi sa ating pinapa-remind ng Lord na seek me. Unahin mo ako. Ibig sabihin wala kang ibang uunahin kundi ako. Pero mostly sa atin, mostly sa tayo mga tao, palagi nating nasiset aside na lang ang Panginoon. Ayan. So, ito po, yung sa Israelites, kung hindi nakafocus yung mga Israelita sa Diyos, do we think makikita po nila or mararanasan nila yung pangako ng Panginoon? Kasi kung tayo talaga yung nasa doon, ay yung sa sitwasyon na ganon, kung tayo yung sa sitwasyon na ganon, talagang mahihirapan din tayo, parang may mga ano din na nagdadalawang isip kung ano yung gagawin ko. Bakit ganito Lord yung instruction mo? Bakit ganito Lord? Bakit maglalakad kami? May mga armas naman kami. Marami kami, Lord. Bakit pwede naman namin yung lusubin? Pero yung naisasin ng Panginoon sa kanila ay magtiwala sila sa Panginoon. And mostly ganun din tayo. Pinapangunahan natin minsan ang Panginoon. Ayan. So, ayan. So, ayan. Ayan. So, paano ba ito na-apply sa atin? We find it hard to keep focusing on God even for a short time. Our minds quickly drift to other things. Mabilis na nawawala yung focus natin ng tao. Kunyari ang pastor natin sa preaching, ng word ng Lord. And mabilis natin yung nakakalimutan. So ito yung warning talaga sa atin ng Panginoon ngayon. Ito yung paalaala sa atin ng Panginoon ngayon na focus your eyes, focus your mind, and focus your heart sa Panginoon. Kasi
ano yung sinabi po dito sa, wait lang po. Sabi ng Lord, ano po sa kanyang salita, huwag kang titingin sa kaliwa, huwag kang titingin sa kanan, kundi ano yung sinabi ng Lord? Focus. Kumbaga, diyan ka lang nakatingin. Kasi baka kapag tumingin ka dito, baka mawala ka. Kapag tumingin ka sa liko, baka hindi mo na ako maisip. Ano yung sinasabi sa atin ng Panginoon dito? Na focus our hearts, focus our eyes unto Jesus. Ano po? Ayan. Ayan. So yun po, ano po, yung sinasabi po ditong worldly things, ano po, it offer us temporary pleasure. Yung sinabi ko po kanina, material comforts, ano po, and social status. Ano yung ino-offer ng mundong ito? Ano po? Ano yung ino-offer sa atin? Yung mga tagal, mga temporary things lang. Ano po? Kung parang hindi siya naglalast. Ano po? Kumbaga, kung diyan ka sa ngayon sa mundo mo, nag-enjoy ka sa kalayawan, nag-enjoy ka kung ano-ano ginagawa mo. Ano yung sabi ng Panginoon diyan? Hindi yan temporary. Ay, kumbaga, temporary lang yan. Hindi yan naglalas. Ano yung naglalas? Ano po? Yung kaharian ng Panginoon. Yung, ang buhay, ang kanyang, dito. Ang pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Ayan. Ayan, salamat Sister Mikay sa iyo pong shinare. Ayan, so totoo nga po no na talagang dami-daming tinuturo sa atin nitong Joshua 6. Talagang dito talaga pinopoint yung pananampalataya, yung pagsunod, yung faith in God and obey Him in all circumstances. Yung Joshua 6 talaga nagtuturo siya patungkol sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod, sa kung ano man yung sitwasyon ng ating buhay. Ano man yung maging sitwasyon mo, ano man yung maging sitwasyon natin, talagang dapat sa atin nakikita yung pagsunod. Ayan. So pinakita din dito kung paano pinanagumpay ng Panginoon ng mga Israelita dahil sa kanilang pagsunod at pananampalataya. So napaka-imposible nga, para nga sa akin, na parang na-question ko talaga siya. Napaka-imposible nga tingnan sa una. Kung sa una pa lang, yung unang pagbasa ko pa lang nito, talagang para sa akin, naiimposiblihan talaga ako na mawasak talaga yon. And in flat pa siya, talagang hindi siya yung, di ba kapag may gumuguho na kung ano man, gusali, talagang may mga, ano siya para siyang bundok-bundok. Pero yun talaga in flat. Talagang nakapantay talaga siya. Talagang parang wala kang makikita kung ano-ano man. So yun yung napaka para sa akin na imposiblihan talaga ako. Pero talagang grabe, nakaka-amaze talaga ang Lord. Yun talaga yung kailangan nating makuha. Talagang sobrang makapangyarihan yung Diyos natin. Na yung hindi natin kayang gawin, hindi natin inaasahan na mangyayari, talagang kaya yun ng Lord. No? Iba talaga yung pag-iisip, iba yung paggawa ng Lord sa kung ano man yung, kung paano tayo gumagawa, kung paano tayo nag-iisip, ibang-iba yan sa Panginoon. So, hindi lamang basta-bastang walls. Hindi lamang po yun basta-bastang walls, no? Yun nga yung sinabi ni Sister Mikay, napakalaki, napakalawak, napakataas, napakatibay. Hindi po, kaya nga yung Jericho, yung city of Jericho, hindi po yun nako-conquer ng ibang bansa. Kasi doon po sa wall, kasi yun po yung nagiging protection nila sa mga sumasakop sa kanila. So kaya binild talaga yun for their protection. So imagine na lang natin yung mga pader nga natin sa bahay, di ba? Yung mga gate, yun ba nadudugtungan ng mga gate, yung pader natin, yung nagpo-protect sa bahay natin. Hindi walang-wala po yun doon. No, talagang napakataas at napakatibay. Ayan, so
Yan, napaka-imposible man pero nagbigay ang Lord ng instructions kay Joshua kung ano ang kanilang gagawin. 'Di ba? Nabasa natin doon from verse 3 to 10 na kung ano yung mga dapat gawin ni na Joshua at yung mga Israelita from yung pasunod-sunod, the orders, kung sino yung mauuna, 'di ba? Yung mga army, yung armed men, ano yung sunod, yung mga may hawak ng mga ram's horn, no? Kung sa ibang salin yung trompeta, yung horn, no? Yung mga nagmadala-dala ng mga instrument. At sunod yung mga saserdote na may dala ng kaba ng tipan. At sumunod na yung mga rear guard or yung mga unarmed men or yung mga ibang Israelita. No? So yun po yung pasunod-sunod na sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pag-march doon sa palibot ng wall of Jericho. So yun po yung binigay sa kanilang instructions. And yung pinaka-crucial part nga po doon, para sa akin yun yung pinaka-crucial part talaga, yung yung instruction ng Lord na huwag silang sisigaw. Huwag silang magsasalita, no? Huwag silang mag-iingay. Kasi talaga, imagine natin yung population. Imagine natin yung napakarami nila. Tapos yun yung last instruction sa kanila ng Lord na huwag kayong magsasalita kahit anumang murmuring, kung ano man yung mga kahit ni katiting na boses. No, talagang hindi nila dapat yun gawin. So talagang napaka-crucial na part nun kasi sa dami-dami nila, napaka-imposible na wala talagang mag-iingay. No, tanging yung paglalakad lamang yung maririnig, yung tunog lamang ng mga instrument. No, so napaka-imposible talaga. Ang Lord pa naman, all-knowing. No, alam ng Lord. Alam niya yan, kahit sobrang dami nila, alam niya yan at nakikita niya yan. No, talagang walang makatatago, kahit mag-ano ka lang dyan, tumabi ka na talagang magsabi ka ng small voice, talagang alam yan at makikita yan ng Lord. Yun yung talagang nakaka-amaze din. So, ano po yung pinopoint dito? So, God wants them to be in silence. Gusto ng Lord na tumahimik sila sa kanilang paglalakbay. Ayan, dito makikita kung paano nag-obey ang mga Israelita. Kasi before po kasi, yung mga kung mababasa natin sa Old Testament, yung mga nagdidigmaan, yung mga nakikipagdigma talaga, nag-iingay talaga sila. Talagang maiingay talaga for them para ma-boost, no? Para ma-boost yung lakas ng loob nila sa pakikipaglaban at nakakapagdagdag talaga siya ng lakas ng loob. Parang talagang pinupersa talaga nila yung sarili nila. At yun din ay para ma-intimidate nila yung kalaban nila. Kami, matitibay kami, malalakas kami. Yun yung paraan talaga kung bakit nag-iingay yung mga na nakikipagdigma that time. Pero, hindi yun yung pinagawa ng Lord. Ibig sabihin, yung full dependence talaga, yung pagdepende talaga doon sa katagumpay ay hindi dapat sa kanila, kundi sa Lord. No, yun yung pinopoint doon ng Lord. Na talagang pinakita ng Lord na ibang-iba yung kaparaanan niya sa kaparaanan ng tao. So, dumating, yung dumating yung ikapitong araw, no, yung pag-ikot nila, last day, yung pag-ikot nila doon sa Wall of Jericho, hindi lamang yun one time, 7 times. 7 times po nila yung ginawa. No, imagine niyo na lang yung pagod, yung hirap, yung hingal doon sa paglalakad. Pero nakitaan din talaga ng pagsunod yung mga Israelita. Talagang nandoon talaga yung desire nila. Nagkaroon talaga sila ng matinding desire na yung pinangahawakan talaga nila yung pangako ng Lord na makakamta nila yung promised land na kung saan hindi na sila magugutom, hindi na sila mauuhaw, andun na lahat ng kanilang mga pangangailangan. Talagang nagkaroon talaga sila ng matinding desire at pananampalataya sa Lord na kailangan, no matter what, kailangan magawa nila kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. So, ayan.
And yung ano din po dito sa kanila, instruction ng Lord, nung time po na pinanagumpay sila ng Lord, nung bumagsak po yung wall of Jericho at kinonquer na nila, na may paalala sa kanilang Lord, wag silang kukuha ng kahit anumang kayamanan na nandoon sa Jericho. Kasi dito tinuturo ng Lord na wag silang masilaw. Wag silang masilaw sa kayamanan na meron ng Jericho. Bagkus, ito ibigay nila sa Panginoon dahil mas higit pa. Nasabi ko kanina nga, mas higit pa yung ibibigay sa kanila ng Lord pagdating nila sa Kanaan, sa Promised Land. No, kaya pero nung na-conquer po nila yung Jericho, meron po ako ditong na talagang na-catch yung aking yung kaisipan, yung heart ko. Kasi talagang yung mga tao po doon sa Jericho ay patuloy talagang namumuhay sa kasalanan. Pero sa mga tao po na nandoon, ayan, may nakaligtas. No, may nakaligtas po doon. At yun po ay si Rahab. No, si Rahab po ay yung tumulong sa dalawang espiya na pinapunta sa city of Jericho to spy the place. Yun po yung bago pa man tumawid yung ang mga Israelita sa paglilid ni Joshua sa Ilog Jordan, nagkaroon muna ng pag-spy. Or tama ba? Or nakaano na sila? So nagkaroon muna ng pag-spy talaga doon sa place. Kasi talagang specific talaga yung pag-instruct ng Lord na ito muna kailangan nating gawin, kailangan munang pumunta doon, may magpunta doon para tingnan kung ano ba, para ready din sila kung ano yung mga madadatnan nila doon. No, hindi talaga sila pumunta doon, hindi sila pumunta doon ng basta-basta lang. Talagang ni-ready talaga sila ng Lord. Nagkaroon talaga ng paghahanda. Si Rahab po, siya po ay isa po siyang bayarang babae or prostitute. No, sinners, kumbaga, makasalanan. Kaya nga ganun na lang talaga din yung galit ng Lord doon sa mga tao sa Jericho. Kasi lahat doon namumuhay na sa kasalanan. Talagang ginagawa na nila kung ano yung gusto nilang gawin. Hindi na sila nakikinig sa Lord, wala na silang Diyos na kinikilala. So, pero yung tanong nga dito, bakit despite ng pagiging makasalanan ni Rahab, niligtas siya ng Diyos? Niligtas siya ng Lord na naranasan niya yung kaligtasan. Talagang kahit siya, talagang wala doon mabubuhay. Talagang lahat yung lilipulin, no? But si Rahab po at yung kanyang pamilya ay naligtas. Bakit po? Bakit kaya? So dahil po nagkaroon siya ng pagkatakot sa Diyos. Kung mababasa po natin to sa Joshua 2, chapter 2, 9 to 14, doon po natin makikita kung paano siya parang nagmakaawa doon sa dalawang spy na talagang nalaman ko, nakaabot sa amin, yun yung sabi niya, nakaabot sa amin kung paano kayo niligtas ng inyong Panginoon, kung paano kayo niligtas, nakadaan doon sa Red Sea, no? Kung paano yung mga himala ng Lord na ginawa sa buhay nyo, nakaabot talaga po, nakaabot yung lahat ng himala na ginawa ng Panginoon doon sa city of Jericho. Talagang, syempre, yung mga usap-usap, di ba? Talagang nakakarating talaga yan kahit saan. So, nakaabot po yun doon kina Rahab. At nagkaroon po si Rahab ng pagkatakot sa Diyos. Talagang nagkaroon siya ng takot at pag-asa na siya din po ay ililigtas ng Lord. Siya din ay makakaranas nung naranasan ng mga Israelita ng kaligtasan. No, nagkaroon siya ng pagkaunawa na ang Diyos na sinusunod ng mga Israelita ay isang makatarungang Diyos. Kasi nung time na nung dito po sa Joshua 2, sinabi niya nga dito na alam ko na darating yung araw na sasakupin ninyo ang lugar na ito. No, kaya andun na din talaga yung pagkatakot ni Rahab na, 'di ba? Nagkaroon na siya ng pagkatakot sa Diyos na isa din kami sa makaranas ng galit ng Lord. Kasi yung pagsakop po doon talagang yun yung talagang galit ng Lord sa lugar po na yon.
no? At sa puntong 'yon, siya ay nanampalataya. Siya po ay nanampalataya na ililigtas siya ng Diyos sa galit na ipaparanas niya sa mga tao sa Jericho na patuloy pa rin namumuhay sa kasalanan. So like Rahab po, tayo din po ay makasalanan. Naniniwala po ba kayo doon? No? Ako po naniniwala. Ako po ay naniniwala na tayo po ay makasalanan. At katulad ni Rahab, tayo din po ay nangangailangan ng Savior. At naniniwala po ako doon. Tayo po ay nangangailangan, ako po personally talaga kung ako po tatanungin ninyo, talagang kailangan na kailangan natin ng manliligtas, ng Savior. No? At sino yung Savior po dito na tinutukoy? No, so in our times dito po sa buhay natin ngayon, sino po ba itong Savior na tinutukoy dito? So walang iba po kundi ang Panginoong Hesus. Ang Diyos noon, no, ang Diyos noon na nagpanagumpay sa mga Israelita at yung siya pa rin po yung Diyos natin ngayon. Siya pa rin yung Diyos natin na makapangyarihan. Hindi po siya nagbabago. Ayan. So, walang ibang Diyos kundi ang Panginoong Hesus, ang Diyos noon, maging ngayon, at magpakailanman. So, the wall of Jericho, ngayon, ito po ay nag-symbolize ng sin. Ito po yung nakaharang, ito po yung nag-gap, ito yung malaking gap sa atin na nagsa-separate sa atin sa Lord. Ito yung sin na siyang humaharang sa atin para tayo ay hindi makasunod sa kalooban ng Lord. No? Ang Diyos, yan nga po, ang Diyos ay ang Panginoong Hesus ay ang Diyos ay nagkatawang tao para tubusin ang ating mga pagkakasala. No, dahil nung una po tayo po ay hiwalay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. We are separated from God because of our sin, because our sins. Dahil tayo po ay totoo na sinners, we are wicked. Tayo ay makasalanan sa harap ng Lord. No. Kaya nga sabi nga sa Romans 3:23, pakibasa nga. Ano po yung sabi sa Romans 3:23? Yan, sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Talagang lahat po tayo ay mga makasalanan. Lahat tayo ay makasalanan. Kaya nga sabi nga dito sa Romans 3:23, walang nakaabot. Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ay nagkasala. We deserve. Talagang ito nga yung pinag-aaralan namin nung bago kami pumunta sa Burias, yung sa Romans talaga, na ito talaga yung deserve talaga natin. Wala tayong ibang deserve kundi yung impyerno, yung hell, yung naglalagablab na apoy dahil sa ating mga kasalanan, dahil sa ating mga ginagawa, sa ating mga buhay. Dahil yun yung nature talaga ng tao, yung magkasala. Ayan. Pero, ito yung good news. Ito yung good news ng Lord sa atin, na siyang naranasan talaga ni Rahab, na naranasan ni Rahab, pati nung mga Israelita, na ito yung good news. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Lord, dahil sa dakilang pag-ibig ng Panginoong Hesus sa atin, inako niya lahat ng ating mga kasalanan. Siya na walang anumang kasalanan, ay pinako sa krus. Siya po yung tumanggap lahat ng paghihirap doon sa krus. Yun nga yung sinabi nung kanina sa outreach namin, yung sinabi ko din sa mga tao doon. Tayo dapat yung deserve nung bawat latay, bawat sugat, yung pagpako sa yung pagpako sa Lord, tayo dapat yung nakakaranas ng lahat ng yon. Pero dahil nga sa dakilang pag-ibig ng Lord sa atin, yun, tinubos niya tayo sa pamamagitan sa krus. Sa pamamagitan sa krus na siya po ay napako. Siya po ay talagang grabe yung ginawa ng Lord sa buhay natin. Pag-ibig, yun po yung pag-ibig ng Lord sa buhay natin. Yun yung great love ng Lord sa atin. Talagang unconditional love ng Lord sa atin. Na yun nga yung kung natatanong din sa amin minsan ni Pastor, kaya mo kayang gawin yon sa kapwa mo? Kaya mo kayang ialay yung sarili mong buhay? Kaya mo bang
iala yung buhay mo para sa kapwa mo. No? So talagang minsan sa atin, hindi, parang gano'n, napakahirap. Pero sa Diyos, hindi po siya nagdalawang isip na gawin yon. Yun po yung ginawa ng Lord. Kaya hanggang ngayon, nakakaranas tayo ng grace niya, ng grasya niya, na siyang, yun nga yung nakita ko doon sa mga Israelita and kay Rahab. Talagang grabe yung grasya na pinaranas ng Lord sa kanilang buhay. At maging din po yun sa atin ngayon. Grabe yung grasya na pinaparanas sa atin ng Lord ngayon. Kaya ito nga po yung sinasabi ng Lord sa mga oras na ito, na kung ngayon po na nakakapakinig tayo ng salita ng Panginoon, wag na nawa po natin patigasin yung puso natin. No, gaya nung ginawa po ni Rahab, hindi na po siya nagmatigas. Hindi niya na po pinatigas pa yung puso niya. Hindi na siya nagmatigas pa sa harapan ng Lord, na alam niya na makatarungan yung Diyos ng mga Israelita. No, kaya nga kung nagmatigas pa noon si Rahab, talagang wala siyang sinabi na gano'n, na iligtas niyo nawa kami, kasamang aking pamilya, hindi nakita yung pagkatakot niya sa Diyos. Baka isa din siya doon sa mga tao na nakaranas ng galit ng Lord. No, kaya ngayon po talagang totoo yung galit ng Lord. Totoo yung puot niya. Totoo na siya ay makatarungan. Talagang ayaw niya ng kasalanan. No, siya po ay galit sa kasalanan. No, kaya dahil na yan, wag na po natin nawang patigasin yung mga puso natin. Dahil dalawa lang naman po yung ating patutunguhan. Either buhay na kasama ang ating Panginoong Hesus, no? Buhay na walang hanggan na kasama ang Panginoong Hesus, o walang hanggang kamatayan na siyang galit at puot ng Diyos sa mga taong patuloy na namumuhay sa kasalanan. Hindi man lang nagkaroon ng pagkatakot sa Panginoon. No, katulad nga ng mga tao sa Jericho, despite narinig na nila ang mga himala na ginawa ng Lord, nilabas sila ng Lord sa kamay ng mga Ehipto. Ito po yung first generation. No, ito yung nakaranas ang pagiging makatarungan ng Panginoon. Kasi yung first generation, yung unang mga Israelita talaga ay hindi talaga po sila. Only Joshua and Caleb, sila yung talagang nakaabot doon sa promised land ng Lord. Kasi yung unang generation talaga matitigas yung ulo. Talagang kahit nandun na yung himala, nagpapakita na ng himala ang Lord, continuous yung talagang palagi silang tinutulungan ng Panginoon, pero talagang patuloy pa rin silang nagmatigas sa harapan ng Lord. Kaya yung lahat sila namatay, no? Lahat sila ay hindi nakaabot sa pangako ng Panginoon. At yun din yung sinasabi sa atin ngayon. No, nawa, huwag tayong maging ganon. Huwag tayong maging katulad ng mga tao na yung first generation ng mga Israelita, no? And huwag tayong maging katulad ng mga tao sa Jericho na kahit nakaabot na din sa kanila yung pagiging makapangyarihan na Diyos ng mga Israelita, sila pa rin ay nagmatigas. No, maging katulad tayo ng puso ni Rahab. No, nawa magkaroon tayo ng puso na gaya ni Rahab, na nang kanyang narinig ang patungkol sa mga ginawa ng Panginoon, siya ay nanampalataya. No, kaya 'di ba yung tinuturo ngayon sa atin dito sa Joshua, magkaroon tayo ng totoong faith, totoong pananampalataya sa Panginoon. At nagkaroon ng pagkatakot. Napaka-importante po nito. Napaka-importante sa atin, sa ating mga buhay, na meron tayong pagkatakot sa Diyos. Kasi baka namumuhay na tayo sa sarili natin, nananangan na tayo sa sarili natin. So, yun nga yung matakot tayo sa Diyos dahil siya ay makatarungan, siya ay just, no? Tapat siya sa kanyang salita, no? Hindi nagbabago ang kanyang mga salita. So, ginawa ng Panginoon sa mananampalataya at nagkaroon ng pagkatakot. Magsisi sa ating mga pagkakasala. So, ito pong Joshua 6, hindi lamang ito nagtuturo sa atin to have faith, to obey na yung mga pinapagawa, yung instruction ng Lord, kundi dapat meron po tayong puso na handang magsisi sa ating mga pagkakasala, no? Dapat tayo ay patuloy na nagsisisi sa ating mga kasalanan sa ating Panginoon.
tanggapin ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay bilang Diyos at tagapagligtas. No? Kasi apart from Him, ito po talaga yung pinaka nag-ano talaga sa akin nung inaaral ko po ito. Apart from Him, apart from the Lord, apart from God, we are nothing. Walang katagumpayan, wala tayong tagumpay na mararanasan kung malayo tayo or hiwalay tayo sa Panginoon. Kaya yun po, kami ay nagpapasalamat dahil ito din po ay talagang tinuturuan din talaga kami ng Lord sa pagdating sa pagsunod, sa pananampalataya, sa pag-obey sa Lord, na napakahalaga po ng mga tinuturo sa atin. At ito nga po yung sa ating pagtatapos, ito po yung gusto ko pong iwan sa inyo na ang totoong tagumpay ay ang buhay na kasama si Kristo. Yun po yung totoong tagumpay, yung kasama si Kristo. Kaya asahan natin na kung tayo ay na kay Kristo, ayan, we are more than conquerors. No? Kaya dapat mas lalo pa nating kilalanin ang ating Panginoon, tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Ayan. So, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa inyong pagsubaybay for day 45. If I'm not mistaken, 45. Yan. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong patuloy na pagtatag, pagme-mention. Ayan. So, bago po tayo dumako sa ating shoutout, tayo po muna ay manalangin at binibigay ko kay Sister Mikay. So, tayo po'y manalangin. Samahan niyo po kami. Dahilang Diyos sa buhay, Panginoon, patuloy ka po naming pinapasalamatan, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong mga salita na iyong itinuro sa amin, Panginoon. Naway ito'y manatili sa aming mga puso't isipan, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na iyong kaming iniligtas, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Panginoon, sa patuloy naming kahit, Lord, na kami nagkakasala, nagkukulang sa iyo, Panginoon. Ngunit, Lord, ang iyong pag-ibig, Panginoon, ang iyong habag pa rin, Lord, ang siya naming nararanasan, Panginoong Jesus. Lord God, maraming salamat, Panginoon, dahil sinet apart mo na po kami, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, at sa kapahamakan, Panginoon. At Lord, patuloy ka po naming pinapasalamatan sa gabing ito, naway ang mga nakinig, Panginoon, ay may natutunan, Panginoon, sa iyong salita at ito'y manatili sa kanilang mga puso, Panginoon. At Lord, hipuin mo po nawa, Panginoon, ang mga puso ng mga nakikinig na ito, Panginoon, maging ang kanilang mga pamilya, Panginoon, ang kanilang mga kaibigan, Panginoon, kung saan man sila naroon, Panginoon. At Lord, ingatan mo po din sila, Panginoon, kung saan man sila, Panginoon. At patuloy nawa, Panginoon, na madama namin ang iyong pag-iingat, Panginoon, at ang iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, tunay kang ang dakila sa lahat, Panginoon. Tunay na napakalaki ng iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Tunay ngang Diyos kang dakila, Panginoon, na hindi nagbago kailanman, Panginoon. Kung anong Diyos ka, Lord, kung gaano ka, Lord, kadakila, kung gaano ka kabuti, Panginoon, and kung gaano ka ka-just, Panginoon, noon pa man, magpahanggang ngayon, Panginoon, hindi po ito nagbabago. At ito po'y patuloy namin ipinapapasalamat sa iyo, Panginoong Jesus. Lord, patuloy ka pong dakilain, patuloy ka pong sambahin, Panginoon, sapagkat, Lord, ikaw lang ang nag-iisang Diyos, Panginoon, na aming pinaglilingkuran, Panginoon. At Lord, patuloy ka po naming itinataas sa aming buhay, sapagkat kung sa aming sarili lamang po kami mananahan, Panginoon, Lord, alam namin hindi kami magtatagumpay. Ngunit, Panginoon, kung sa iyo, Lord, kung sa iyo kami mananahan, Panginoon, katulad ng, Lord, ng mga Israelita, Panginoon, na iyong pinanugumpay, ganoon mo din kami, Panginoon, papanugumpayin, Panginoon, sa laban na ito, Panginoon. Lord, kaya patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka po namin pinapasalamatan, Panginoon. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa dakila mong pangalan, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, tayo po ay dako na for our shout out. Ayan, so, yan, pwede pa ba sila mag-send ng mga shout out? And kung may birthday po, pwede po kayo magpa-shout out ng happy birthday. Ayan. Ayan, so tayo po ay dako na for our shout out. Ayan, shout out po for our pastors. Ayan, mga pastors natin dyan. Ayan,
shoutout po sa ating pastor from FOM Antipolo. Sino kaya ito? Ayan. So, shoutout po Pastor Aldwin Ching and Pastora Mirna. Hello po sa inyo. Kung kayo po ay nanonood ngayon, sana po ay kayo ay masaya. Ayan. So, shoutout din po sa Pastor from FOM Tapel, Pastor Vicente Salise and Pastor Berting Salise. Ayan, hello po, Pastor Berting and Pastor Vicente. Nawa po kayo ay nanonood ngayon. So, shoutout din po from FOM Badian. Ayan, Pastor Alan Flores. Pastor Bong po ba? Ayan, si Pastor Bong. Ayan, hello po, Pastor Bong. Sorry. Shout out po, Pastor Bong. Kung nasaan ka po, shout out po sa'yo. Hello po. Ayan. At shout out din po from FOM Dulong Crusher, Pastor J. Lumen ba? Lumen. Ayan. Hello po, Pastor J. Ayan. So from FOM Fuduran. Shout out po, Pastor Carl. Andito po siya ngayon. Siya po ay nakikinig at kami ay naabangan. Ayan. And FOM BS Japan. Ayan. So hello po mga taga Japan po na patuloy na nanunood. Talagang from first day. Andyan po sila. Hello po sa inyo. God bless po. Nawa sa inyong mga trabaho patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Ayan. Sino pa po ba, Ate Mikay? Ayan, so shout out din po sa FOM Lawinon. Ayan, kung Lawinon, ayan, kung tayo po ay nakikinig, ayan, so mapagpalang gabi po sa inyo. And FOM Burias, ayan, sa mga kapatiran natin dyan sa Burias, shout out po. Ayan, so nawa po kayo patuloy na mag-ingat. Ano po, dyan sa Burias, ayan, sa Talisay po, sa Osmeña, and Kanumay. Ayan. So, FOM Kanumay. Kay Pastor Albarico Flores. Ayan. Hello po, Pastor. And, ayan. So, madami pong nagpapa-shoutout ngayon. Ayan, shoutout din po kay Miss Miyuki Kida. Ayan. And Domson Paraiso. Hello po Kuya Doms. Kung nasan ka man ngayon, ikaw po yung mag-ingat. Namimiss ka na po namin. Ayan, so pati si Sister Danny Rose Salise. Ayan, shoutout po. Rica Bersabe. Yes, nandiyan. Bersabe. Ay, Bersabe. Sorry. Narito po siya ngayon sa amin. Ayan, maging kay Chris Paraiso. Hi, Chris. Yan. Ayan, sa atin siya. Pastor, anong pag-pronounce ito? Rod. Yan, shoutout po kay Bing Markaida. Tama po ba to? Ating Badjabol ba yun? Ano bang pag-pronounce nito? Variable. B-A. Ayan. Hello po na lang at Ate Beng or kung sino man po ikaw. Hello po. Shout out po sa'yo. Sorry po, hindi po namin mabigkas ng maayos yung name mo po. Ayan. Hello po kay Heidi Partulan. Hello. God bless po. Erizandro Reyes. Hello po. Ate CJ. Hi, Ate CJ. Hello. Ayan, hello din po. Shoutout din po kay David Ching. Kay Hazel Ate Hazel, hello. Rica Bel, Lucito. Karen Locriana. Ayan, so Ate Jess Alilano. Ayan, Kuya Roger. Ayan, hello po. Kuya Roger Lego. Kuya Jerry Pascua. Hello. At kay Althea. Ayan, Malakas from Mapanike. Ayan, hello sa inyo. Kumusta po kayo dyan sa Mapanike? And kay Mami Vicky, kay Morena Jokno Flores. Hello po, Mami Vicky. And hello din po kay Ate Betchay Flores, nasa Morocco. Hello!
size 6 lang po. Ayan. So, hello din po kay Christine Ans. Ayan. Solos ba? Ayan. Pauline Paraiso. Ayan. Hello po. Miriam Menja. Ayan. And Susan Fernandez. Ikaw naman po, Ate Mikay. Ayan, so shout out din po kay Reyes Maria Rowena. Ayan. Nori Ilano. Hi, Ate Nors. Shout out po. Maging kay Ate Ella. Ayan, sa Hagbataan, no. Shout out, ate. Sa ating kapatid na si Sister Kim Jing. Nasaan po siya? Ay, si Mami Jing na nasa Mami Jing. Ate Jing. Ayan, si Ate Jing na nasa Malaysia. Ayan. Shout out po sa inyo dyan. Ingat po. Ano po? Ayan, si Kuya RJ Sandigan. Hindi ko po siya nakikita ngayon. Ayan. Maging kay Pastor Alan Flores. Ayan. Rona Morico. Ayan. Jing Ropio. Ayan po. And Tony Paulo. Ayan. So, hello din po kay Milat, Luis Ching. Ay, Milat! Hello po sa'yo. At may nagpapabati po ng happy birthday. So, kantahan po natin siya. Ayan. So, happy birthday po sa... Sino? Pinsan po ni Kuya Domson. Hello po sa'yo. Kevin Seya. Ayan. Kevin Seya pala. Seya Paraiso at kay Dandan. Hello, happy birthday sa inyo! Ayan, pasend na lang ng handa. Ayan, so God bless po everyone. Salamat po sa inyong pagtangkilik hanggang dulo ng aming pag-share ng salita ng Panginoon. Nawa sa next day po, bukas at sa bukas pa. Sa susunod pang mga bukas ay nawa, wag po kayong aalis. Patuloy po kayong makinig ng salita ng Panginoon. Ayan. So, God bless everyone. Okay? Ayan. So, bye-bye po. God bless po.